Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating bayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga namuno sa ating bansa, ang kaliwanagan ng kanilang isipan at konsensya. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, pagdasal din natin. Ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami maging handang wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo'y matakot. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabi ka kung naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Iyaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin.
Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga skriba at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una inutos sa mga tao kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang banal? Banal po ba tayo? Hinahanap niyang kunin natin, gayahin natin, hangarin natin katangian niya ay ang kanyang kabanalan. His holiness. 1 Thessalonians 4:5. Be holy because it is God's will for you. Hindi sinabing maging mapagbigay, gaya ng Ama. Hindi sinabing maging pasensyoso, gaya ng Ama. Hindi sinabing maging wise, full of wisdom, gaya ng Ama. No. Ang sabi, at ang utos bale, be holy. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang duwag na sundalo o kawal ni Alexander the Great. Persian Empire. Persian Empire. Alam niya outnumbered sila. Alam niya outnumbered sila. Alam niya mas may weapon ang kalaban nila. Alam niyo pinagawa ni Alexander the Great sa mga kawal niya, sunugin ninyo yung mga barkong sinakay natin papunta dito. Ano ibig sabihin noon? Retreat is not an option. Ano ibig sabihin noon? Retreat is not an option. It's either we conquer them or we die here. Ganun katapang. Sinalubong niya, tinanong, what's your name? So, pinakapangalan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Karen, Cynthia, Albert, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dapat makita sa atin ang katangian ng Diyos. Sapagkat kung hindi, magiging anak lang tayo ng Diyos, pero hindi tayo magiging kinalulugdang anak ng Diyos. Lugod pa sa atin ang Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoong Yesus. Hindi lang anak ng Diyos, kinalulugdang anak ng Diyos. Nalulugod ako sa Kanya. Ang ibig sabihin ng nalulugod, natutuwain ang Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoong Yesus.
Hindi lang anak ng Diyos, kinalulugdang anak ng Diyos. Nalulugod ako sa Kanya. Ang ibig sabihin ng nalulugod, natutuwa. Natutuwa ba ang Diyos? Kamakailan ay diyan sa may Marilao, traffic, ako nagda-drive. Ako lang naman mag-isa. May biglang sumingit na elf. Yung singit na malabasan, yung singit na kala ko babanggain ako. Bumusina ako, pero hindi yung busina lang na gano'n to get his attention. Yung businang parang nagmumura. Aba, tumingin sa akin sa harip na mag-sorry, sa harip na inabante ko rin. Hindi ko siya pinabante. Hindi naman niya ako nakikilala. Tinted yung kotse ko. Hindi naman yata ako totoong mabuti o nagpapakabuti. Kasi sa isang tao hindi sa akin naging mabuti, pinili ko rin na hindi maging mabuti. Sa pagninilay natin ng aso, pag sinaktan mo, mumurahin ka ng kakatahol. Aangilang ka. Kahagating ka pa pag minalas-malas ka. So, butihan, hindi magiging banal na aso. Sa harap ng kahit nagkakasalang tao, hindi ibig sabihin paabuso, hindi ibig sabihin do not call their attention kapag mali sila. Hindi ibig sabihin parusang tama at ang intensyon ay maitama lang. Pero dapat wala yung pagtatanim ng galit, wala yung pagmumura, wala yung pagiging mainitin ng ulo. Wala dapat yung ganon. Iwas dapat sa ganon. Kung talagang tayo ay nagpapaka-anak ng ating Panginoon. Alam po ninyo, mahirap talaga ito. Mahirap. Mahirap talaga ito. Sa maraming mga pagkakataon, at dito talaga natin masasabi na kulang ang kabanalan ng mga Pariseo. Bakit? Wala si Kristo sa kanilang puso. Wala si Kristo sa kanilang buhay. Hindi nag-ahari ang Panginoon sa kanilang buhay kasi kung nag-ahari talaga ang Panginoon sa ating buhay, mahirapan tayo pero mas magiging madali na for us to overcome anger. Mas mamamanage na natin. Kasi kapag talagang nasa sa atin si Kristo, mas malakas ang ating espiritu kaysa sa ating pagiging tao. Tama naman yung sinasabi natin, tao lang tayo eh. Hindi natin kaya. Pero kapag ma-overcome na natin, kasi mas malakas ng ang espiritu natin kaysa sa pagiging tao natin. Kaya naman sa mga okasyon na ganito, ito yung pagkakataon na papaghariin natin ng Panginoon sa puso natin. Yung mga pagkakataon ganito, nahirap kang magpatawad, isurrender mo ng lahat sa Lord. Sige. Ikaw na ang gumalaw sa pamagitan. Ikaw na ang magpatawad sa pamamagitan. Sige. Mapaubaya ako na sa iyo. Ikaw na bahala sa kanya. Yung isusurrender mo talaga, mahihirapan lang tayo sa una. Pero kapag naging authentic yung surrendering natin, tuloy-tuloy na yun eh. Tuloy-tuloy na yun. Kailangan lamang natin huwag pangunahan at huwag pairalin una yung gusto natin. Tulad ng sabi ko kahapon or the other day perhaps, patayin natin yung kalooban natin. At pilitin natin sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod natin sa Kanya, unti-unti makikita natin kung paano mas magta-triumph ang kalooban ng Diyos, ang buti ng Diyos, ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sapagkat alam ko pong napakahirap nito pero ito ang isa sa magiging paraan upang talagang mapaghari natin sa ating buhay si Jesus. At upang maging ganap din, kumpleto rin ang kabanalan natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
magagawa ang Diyos. Magawa naman ako ng mabuti, pero madalas dito talaga ako sumasablay kung paano ko magpapasensya, kung paano ko unawa, kung paano ko magpapatawad, kung paano ko magmamahal kahit ang mga hindi ka mahal-mahal. Alam ko na ito yung kulang. Tulungan mo po ako na makasunod sa kalooban mo. Tulungan mo po akong papaghariin ka sa puso ko, sapagkat alam mo na gusto ko rin naman ito. Napapangunahan lang ako ng negatibo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag galit, huwag hinanakit ang papaghariin mo sa puso mo. Ito naman din So nang una, ngayon ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming ialay, ang tinapay buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng pag-inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maiyon ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming ialay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay. Kristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan, panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanim ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahantog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyab ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo ay dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakama. Sina Joyce, Shun, Tasing, Sina Joyce, Shun, Miguel Arsenio Sergio Orio, Iska, Benabinelli, Joselito Percy Gautiosa, Coring, Tionga Maria, Jose Ericso, Alfredo Mark Ricky, Sally, Rodolfo, Alfred. Kayo din ang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kain na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, kanyang puso lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, puri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, Bahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sana sa amin. Awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa di kita matatanggap sa sakramento. Yakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako. Na iyong ininda, itindig mo kami, kaming iyong bansa. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Pagkain sa landas, patungo. Itindig mo kami, ang taot daigdig sa banal at takot. Sambang nanginginig, bayan na lalamig, likha Manalangin tayo. Ang magbalik loob sa Ama, ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni